Okay, so Carlo, can you tell us something about yourself? I mean, what's your background or profession before joining V-Mobile? Yes, I graduated as BS Physical Therapy for batch 2001. And then, bakit PT sabi nila? Kasi pag nag-PT daw, maganda yung opportunity pag nag-abroad. Pero unfortunately, 2001, hindi man ang pagka-PT. So, dahil sa kagustuhan yung pangarap na mag-abroad, kasi sabi pag nag-abroad daw yayaman, naghanap ako ng work ng agencies or mga iba't ibang trabaho dito sa Manila. So, lumuwas ako dito sa Manila, 2001, ayun, naghanap ako ng mga work. So, for 1 year, hindi ako nakapaghanap. So, sinasabi kasi pag graduate ka daw, madaling maghanap ng trabaho, pero hindi pala ganun kadali. Especially sa akin, hindi naman kilala masyado yung school ko. Pioneering stage daw kami sa school din. So, 2001, nag-training ulit ako ng caregiver dahil sa kagustuhan mag-abroad nga talaga ng magulang ko, ng magulang ko. Pero ako personally, hindi ko talaga masyadong inano rin naman yung mag-abroad kasi alam ko yung hirap. Yung father ko kasi matagal na sa abroad, mula nung may malay ako, nandun na siya sa Saudi. So, sabi ko sa sarili ko noon, hindi mangyayari sa akin to na mag-abroad ako. So, that was 2001 nung mga nangyayari yon. So, akala ko ganun kadali maabot yung pangarap. Pero, yun nga, hanggang nakapag-work din ako dito sa Manila. Nakahanap ako ng work. Medyo related din naman sa profession ko kasi nag-work ako as fitness specialist or parang gym instructor, ganon. So, nung nag-gym instructor ako, mula nung time na nag-gym instructor ako 2001, tuloy-tuloy na yon, almost more or less 10 years. Inabot ko rin yung mataas na position. Naging gym manager din ako. Tapos nung gym manager ako, nagkataon na talagang nakahanap na rin ako ng agency for UK. So UK, parang sabi, ayun nga, madali daw yung agency na yon. So nag-apply ako, na-deny din yung papers ko until such time na nakita ko rin si V-Mobile 2009 through flyering. So na-meet ko nga yung mentor ko si Hasko. Nagpa-flyering sila sa Trinoma that time. Nabigyan lang ako ng flyer and then tinignan ko lang. That was 2009. And then 2009, na-meet ko na rin, nakapag-invite na rin ako konti. Pero hindi ko siya masyadong kinarir actually. So, nagkataon na approve din yung visa ko for UK. So 2010, nakaalis ako. Nakarating ako sa UK, more or less 6 months lang ako sa UK, nakita ko yung mga kasama ko dito sa Pinas na talagang umasenso din dito sa V-Mobile. So sabi ko parang totoo yata yung negosyong yon, sabi ko habang nasa UK ako. So nung 1 year na ako sa UK, nakita ko medyo hindi lumaki yung group ko rin. Actually may group din ako konti before ako puntang UK, pero nakita ko hindi pala ganon pagka hindi ka nag-focus sa business rin na to. Hindi rin, parang mawawala rin yung group. So, nag-decide ako na umuwi dito sa Pilipinas 1 year lang. At yun nga, nung umuwi ako dito sa Pilipinas, ayun, syempre, hindi natuwa yung magulang ko. At nanghinayang din sila, pati yung mga kaibigan ko sa UK, sabi, ba't ka uwi ng Pilipinas? Napakaganda na yung opportunity natin dito. Syempre, UK yan, England yan eh. So, England, nandun kami sa isang magandang country, pounds yung kitaan doon. So, sabi ko parang ang hirap yata kasi I have 3 kids na rin. So parang ang hirap malayo sa pamilya. So ayun, umuwi ako dito sa Pilipinas. Inaral ko si V-Mobile. 1 year lang ako sa UK, yun nga, ginip up ko yung career ko sa UK. Inaral ko tong V-Mobile business na to. And so far for less than a year, nakuha ko yung hindi ko ni-expect dito sa business na to. So ayun nga, na bili ko yung sasakyan, mga ganon. So, nakapag-travel din ako kung saan-saan. Including abroad, nakapag-travel kami ng misis ko abroad dahil sa business na to. Nakarating kami sa mga lugar na hindi namin ine-expect na mararating, ganon. So, ayun. Okay, so eventually naging successful ka after mo mag-decide bumalik sa Pilipinas, no? So, may mga magagandang effect, no, sa buhay mo. But can you cite a very significant na pangyayari sa buhay mo related sa V-Mobile, particularly sa sarili mo at sa pamilya mo? Yes. Ang kagandahan kasi dito sa V-Mobile, yun nga, pag sineryoso mo talaga siya,
makukuha mo talaga yung sinasabi nating yung big promise ng V-Mobile na yung time and financial freedom. So yung time and financial freedom na yan, dati nung empleyado ako dito sa Pilipinas as gym, nag-work ako sa gym pa lang. Minsan kasi nung nandito pa sa Manila yung yung pamilya ko, pagka umuwi ako noon, pag umaalis ako dun sa tinitirhan namin, Quezon City, umaalis ako tulog yung mga bata. And then since part-time ako kung saan-saan pa rin, pagdating ko sa bahay, tulog na naman yung mga bata. So usually weekend lang kami nagkakasama na talagang kami-kami lang. And then yung mga ganon, sa ngayon, ang laki ng pagbabago, sobrang laki. Kasi sabi ko, gusto ko maging kahit paano maging proud din yung parents ko sa akin. So, kasi ako yung supposed to be, ako yung breadwinner sa pamilya kasi ako yung panganay. Pero unfortunately, yun nga, maaga akong nag-asawa din. Before pa kami graduate, nakapag-asawa na ako. So, hindi ko naibigay yung expectations ng magulang ko. Pero sabi ko, dapat makabawi ako. Yun yung makabawi ako at gusto kong maging proud din sila sa akin. So ngayon, nagpursige ako dito sa V-Mobile. Yun nga, kahit papaano, ngayon nakikita ko yung ang laking pagbabago, ang laking impact sa pamilya ko. At even sa community namin, doon sa probinsya namin, kita nila, oy si Carlo, ganito na, ganon. So parang sobrang, dati hindi ako pinapansin, dati pati mga kaibigan ko, ngayon pagka kumakausap ka, nakikinig sila. Pag umupo kang ganon, parang halos lahat ng mga gusto kang tabihan, yung mga tipong ganon, ito na si Carlo, ganito, ganon. Na dati wala naman, hindi ako pinapansin. Kahit gusto ko magsalita sa harap nila noon, hindi ako pinapansin. Pero ngayon, kahit ayoko magsalita, ayun, pansin na talagang andun yung changes. So yun, time and financial success na yun nga, sobrang daming nagbago kasi pati yung attitude, yung character natin, sabi nga yung financial rewards parang secondary lang yon kasi yung character, yung overall na pagkatao natin, yung pakikisama sa iba't ibang tao, yun yung isa sa mga rewards na talagang hindi ko makakalimutan bukod sa financial natin, na sobrang daming kaibigan, sobrang daming nagtitiwala na ngayon. So yun yung mga hindi ko makalimutan na rewards dito sa V-Mobile, yung maraming kaibigan kasi medyo ako yung tipo ng tao na outgoing So gustong-gusto ko mabarkada akong tao. So tinitreasure ko yung mga kasama ko. So ayun nga, nakakatuwa sa nakakatuwa at ang dami nating nabe-bless din dito. Yun pa yung isa sa the best na kasi minsan marami tayong nakakausap pero yun nga, maraming pilosopo, pero sabi ko nga, tinitake ko na lang as challenge yung mga ganon. Sabi ko, it's not my loss anyway. Kawalan nila yon, hindi sa akin. So marami, naging mas mapagpakumbaba ako, natuto akong magpakumbaba dahil sa business na to, yung pakikitungo overall sa tao. Okay, so Carlo, nabanggit mo rin about challenges, no? Along the way, habang ginagawa mo si V-Mobile, dumating na yung mga challenges mo. But again, since naging successful ka naman, pwede ba namin malaman kung paano mo hinandle yung mga most challenging persons, most challenging situation, at paano mo sila hinahandle ko ang mga taong mga negative, mga kumbaga yung mga nagsasabing hindi totoo yan, ganito. So hinahandle ko sila sa pamamagitan ng ng kumbaga yun nga, iniisip ko na itong business na to, ang ino-offer ko sa kanila is opportunity. Hindi ko iniisip yung pera. So sabi ko nga, especially pag nagpapa-training din, sabi ko kasi sa sarili ko mismo, hindi ko iniisip na kumbaga yung kikitain ko doon sa taong kausap ko. So iniisip ko yung opportunity na na-offer ko sa tao para pagka nire-reject akong ganon, sabi ko, nanghihinayang ako sa kanila. Kasi napakagandang opportunity yung ino-offer ko, tapos pagtatawanan ka lang, pipilosopuin ka lang. So napakalaking challenge din sa akin yun at the same time kasi sabi ko nga, hindi ako ang nawalan pero sayang yung opportunity na ino-offer ko sa kanila.
Sana kung makikita lang nila yung iniisip ko, sana kung makita nila yung opportunity na nakikita ko dito sa V-Mobile, di sana sabay-sabay kami sa pag-angat. Kung talagang makikinig sana sila. Instead na magpipilosopo or kung ano-ano man yung mga ginagawa nila. So, tinitake ko na lang as challenge sa akin. Hindi ko tinitake na negative yon sa akin. Instead, na ano ko na negative sa kanila yon kasi sila yung nawalan eh. Sayang yung opportunity. Okay. So, nabanggit mo rin kanina na nakilala mo ang mentor mo sa katauhan ni Hazy Go. Okay. Meron ka bang isang very powerful na advice from your mentor or whoever mentor na meron ka, basta naging powerful para sa'yo at naging tool mo talaga yon para maging successful ka dito sa V-Mobile business? Actually, ang mga natutunan ko sa mga mentor is, of course, yung trainings na binigay nila. Although ako kasi yung tipo ng tao before, marami na rin kasi akong nasalihan na ganitong business. Pero sabi ko nga, inaral ko rin yung sarili ko bakit hindi ako kumita before. So sabi ko, something wrong sa akin siguro. Kasi sabi ko sa business na to, marami namang kumikita. Bakit ako hindi? So, ang natutunan ko is yung dapat marunong kang makinig. So, minsan kasi masyadong mataas yung ere natin. Ako tulad ko noon, si Hazy Go, since siya yung mentor ko, sabi ko, itong batang to, ang daming sinasabi. Bakit ako makikinig sa kanya? Bata lang to. Ako, naabot ko na, naging manager na ako at siya, hindi naman. So, estudyante pa lang, ba't ako makikinig? Mas magaling ako dito. So, ang natutunan ko yun nga, yung pagpapakumbaba, na yung dapat yung maging attitude ng bawat isa dito sa V-Mobile. Kasi kung masyadong mataas yung ere natin, walang mangyayari sa atin, kundi pabagsak tayo. So, napaka-importante na marunong tayong makinig sa sinasabi ng mga mentor natin. At hindi lang basta makinig. Kumbaga, pag nakinig tayo, isa puso natin yung sinasabi ng mentor. Kailangan open yung isip natin dun at saka yung puso natin dun sa mga tinuturo, kasi it will be useless kung kahit gaano kaganda yung mga sistema ng company natin, ng team, ng grupo, kung yung tinuturong sistema hindi naman natin minamaterialize, hindi naman natin ginagawa. So it will be useless. So nandito tayo sa napakagandang company, napakagandang team, napakagandang very attractive compensation plan dito sa industry na ito. So masasabi ko, wala nang dahilan para hindi maging successful. Okay. So, Carlo, kausapin mo yung mga downlines mo, yung mga members mo, tsaka yung mga taong gusto ring maging successful. Paano mo sasabihin sa kanila yung ways ways for success? Ayun, sa mga gustong maging successful dito sa V-Mobile, masasabi ko lang, seryosohin natin yung business. Kasi sobrang importante yung pagiging seryoso natin. Sabi ko nga na kung hindi naman natin seryosohin yung business, it will be useless. Kahit gaano kaganda yung pinapakita namin na trainings, gaano kaganda yung company natin, at kung gaano kaganda yung produkto natin, kung hindi naman natin isa sa puso yung bawat tinuturo, yung commitment natin kulang, so magiging useless din siya. So advice ko, yun nga, seryosohin natin. Huwag tayong makikinig sa mga kung ano-anong mga negative na sinasabi ng mga makakausap natin. Instead, i-take natin as challenge. So ang rejection dito sa business na to, very normal. Ngayon, maging matatag lang. Hindi ko naman sinasabing madali si V-Mobile, pero kung ginawa mo siya ng tama, sobrang dali, and it will be, kumbaga, sobrang sulit pag ginawa natin. So ang maganda dito, sabi ko nga, with our company, although maraming iba't ibang naglalabasan, so we have all the resources para lumago dito sa V-Mobile business natin. So masasabi ko, we stay ahead sa lahat. Kumbaga tayo yung on top. So walang rason para hindi tayo kumita. So pagtutulungan natin, hindi naman kayo magsosolo sa business na to. Nandito kami para makipagtulungan sa inyo. Okay, so Carlo, right now, isa ka sa mga
top mentors, top leaders natin dito sa V-Mobile. Pwede ba naming malaman yung sekreto mo kung paano mo napapanatili yung success or yung tagumpay mo bilang isang member, bilang isang mentor? So dito sa V-Mobile business, napapanatili ko yung success or yung team dito napapanatili ko kasi sa pamamagitan ng Okay, so ulit. Okay. So, yung same question. Okay. Okay, so again, Carlo, isa sa mga top leaders, top earners, top mentors ng V-Mobile Team Mavericks. Okay. Pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung mga sikreto mo, kung ano yung mga ginagawa mo, kung bakit mo napapanatili yung success? Ika nga. Napapanatili yung success ko dito, ng buong team dito. So through, kumbaga, pagiging consistent. So napaka-importante sa grupo yung pagiging consistent kasi merong mga yung mga mahirap kung hindi tayo consistent, yung minsan pawala-wala ka or minsan andyan ka. Napaka-importante yung V-Mobile business natin, gawin natin everyday. So hindi pwedeng nawawala-wala ka talaga. So yung commitment nga natin. So tulad ko, halimbawa, pamilya ko nasa probinsya, pero ako anong ginagawa ko, madalas nandito ako sa Manila. Kasi yung commitment ko sa buong team, yung commitment ko sa trainings, commitment ko sa buong team, sa mga members. So, kasi ang alam nung iba kasi, porque mga leaders na masarap yung buhay, ang laking responsibility rin. Pero tinitake ko as responsibility talaga kung ano man yung dapat na kaya kong ibigay sa mga members, sa mga hanggat kaya, wag lang naman abusuhin. So pero yun nga, commitment, consistency. So napaka-importante yung consistent tayong lahat dito sa business natin. Hindi pwedeng nawawala-wala ka. So okay. So now, Carlo, knowing everything about you, can you give us yung greatest rejection which turned out to be your greatest motivation to do V-Mobile business? Meron ka bang, sabihin natin na isang line, no, na negative siya kung pakikinggan, pero you never dwelt on that kasi though negative yan, you made that weakness as your strength? Pwede mo bang sabihin kung meron? So yung so far, yung negative na na-encounter ko, yung rejection, sobrang dami na. Pero ang isa sa mga nasa utak ko kasi, parang gusto kong patunayan na etong industry ito totoo. Parang ganon. So hindi ko na lang sasabihin, sabi kasi nung malapit din sa akin, sabi, networking hindi totoo yan, sabi nila. So yun, gusto ko, pinatunayan ko, ginawa ko yung part ko, naging challenge sa akin na gusto kong ipakita sa kanila na totoong kikita sa business na to. So yun nga, nag-abroad pa ako, wala ngang nangyari nung nag-abroad ako, at umuwi ako dito sa Pinas, walang-wala ako, at inaral ko nga si V-Mobile, pinakita ko sa kanila na totoong kikita talaga pag win-workout mo siya, sobrang sulit. So yung yung mga nagsabi na hindi kikita, napatunayan na kumita talaga dito sa business na to. So, bigyan mo nga ng conclusion yun, yung line na yan. Na sa ganitong industry, sa V-Mobile, multi-level marketing, sabi nila hindi totoo. Pero pinatunayan mo, anong ginawa mo, yun na. Conclusion lang, sa mga 2-liners or 3-liners. So dito sa V-Mobile, yung mga sinasabing imposible dati, ngayon nagiging posible na. So eto ulit tayo ngayon, nag-uumpisa ulit. At masasabi ko lang, huwag nang abangan, magka-prueba ulit tayo. Kasi with this great company, great compensation plan, and with our masasabi ko na best team dito sa V-Mobile, yun nga, wala nang dahilan para hindi ka kumita. So wag nang hintayin na magka-prueba ulit kami. Wag nang hintayin na maging posible ang akalang imposible dito sa V-Mobile.